Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Rappler. Ilan ito? 3 minutes ago. Mainit-init pang balita. The House of Representatives has more than the required number of lawmakers who will vote in favor of BP Sara impeachment. Early estimates by House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, National Unity Party Chairperson and Deputy Speaker Ronnie Puno, and Party List Coalition Foundation Incorporated Jude Asedre show that there are enough votes to impeach the Vice President for the second time. Duterte is accused of misusing public funds, amassing ill-gotten wealth, and making death threats against President Bongbong Marcos Jr. Ito na yung by party ito Meron ng estimate. Sa Lakas CMD, ito yung partido ni Martin Romualdez, 60 votes. Nandiyan na. Out of 69. 69 members na lang ang Lakas ngayon. So, ang 60 boboto. Sa National Unity Party naman, meron ng 30 votes out of 55 members. Sa party list groups, meron ng 47 out of 63. Kaya ang total is 137 votes na. Ang required lang na boto is 106. Kaya, yun na yung sinasabi ko na given na yan. Sabi na nga ni Senator Drilon sa isang interview, it's difficult for the Vice President to get a majority vote sa Kongreso. So, ibig sabihin, matatalo si BP Sara sa Kongreso. Yun ang prediction ni dating Senate President Franklin Drilon. Yan din ang tingin ko kasi nga yung balibalita, pag hindi ka bumoto pabor sa impeachment, wala kang pundo, hindi ka marirelisan. Pag bumoto ka pabor, yun, release, madagdagan pa. So kung totoo man ito, talagang effective. So, sa Lunes na natin malalaman dahil boboto na sila sa Lunes. Again, tayo, taong bayan, tingnan natin. Marka na. Kanya-kanyang distrito man tayo. Pwede silang bumoto. Pabor, okay lang. Mas importante sa kanila yung pundo kaysa sa konsensya. I don't know how true, yung mayroong payag ni Miss Cathy Binag sa kanyang source or sources inside Iglesia ni Cristo. Ang mga mambabatas daw na boboto pabor kay BP Sara ay mamarkahan na ng leadership ng Iglesia, mabla-blacklist na sila. Meaning, hindi na sila makakakuha ng endorsement ng Iglesia ng Cristo. So, ito ang opinion ko lang, basa ko, sa mga kongresista na malakas sila sa distrito nila at mahina ang mga kalaban, no problem. Pundo ang kailangan ko. Total, mahina man yung kalaban ko, di sige. Kaya lang, I still believe, maraming mga kongresista na
nakikinig sa kanilang mga constituents. Yung nabasa kong post, basta Congressman Almario somewhere in Davao del Sur ba yun, originally pabor siya sa impeachment. Kaya lang, ang mga constituents niya nagpaabot ng kanilang sentimento. Ayaw namin ng impeachment ni VP Sara. Kaya ang ginawa ng kongresista Almario, nag-withdraw na siya. Ayun na. Yun ang tunay. Kasi ang mga kongresista, they are just representing the people in their district. Ang tunay na boses, tunay na kapangyarihan, nandun sa kanilang constituents. So, dapat pakinggan mo yung constituents mo. So, naniniwala ko, mayroon pang mga kongresista. Kaya, ang babantayan din natin yung hindi boboto pabor sa impeachment. Those who will vote no, bantayan din natin yan. Dahil sila ang dapat na manatili sa sila ang dapat magtagal, manungkulan. Yung mga boboto ng yes, bahala na kayo. Ako rin, bahala na rin ako sa ano. Kasi may kanya-kanyang distrito talaga tayo. So, sabi nga ni Congressman Erese sa kanyang privilege speech, ang impeachment na ito ay disenyo ng Marcos Jr. administration para sirain ang kalaban nila sa politika dahil natatakot sila na papanagutin sila pag nanalo ang kanilang kalaban, meaning si VP Sara. Dalawa lang ang patutunguhan ng Marcos Jr. Administrasyon. Pag nanalo si VP Sara, either maprepreso sila o mag-exile. So, sana magdilang anghel si Congressman Edgar Erese, isa sa mga pinakamatino na, sabi niya, hindi ako mag-attend sa botohan sa Lunes. Hindi ako maka-Marcos, hindi ako maka-Duterte. Ang akin lang, kung ano ang tama para sa taong bayan, yun ang ginagawa ko. Which is correct. Mabuhay ka. Sana marami pa ang katulad ni Congressman Edgar Erese. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang mga yero nga ipangatag sa mga tao, so naay nagkuha karon. Nagkuha. Pamilya. Una ni sila ang tabangan. Karon abot na gyud ang gihatag na mga hero. O karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo giro, so mo na ni ang iyang atop nga mga hero nga buslot na. So karon mapulihan na gyud ni kay mag-atop naman siya. So mga kuan na gyud buslot na gyud kaayo kay isklastipan ra gani ang uban. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga hero, so napulihan na gyud tong atop nga mga buslot na. Sa nagtabang sa sir, nakatip na gini, antos mi sa ulan, salamat kayo.
Salamat sa Ginoo nga dili na gyud mi maulanan kay nakatap nami. Oh, pila dito katuig ang inyong atop na nga bago pa na pulihan? Ano to mga 80 na tuig kapin. 20 na kapin katuig. Oh, so karon pa gyud mo nakaatop. So salamat kayo nang